step-by-step tutorial kung paano maging TikTok affiliate. Gusto mo rin bang maging TikTok affiliate? Bago ko sabihin yung mga simple steps kung paano, ito yung mga bagay na dapat mong malaman bago mo pasukin ang pagiging TikTok affiliate. Una, sinasabi ko na sa inyo ha, mukha lang siyang madali pero mahirap. At pangalawa, hindi lahat agad-agad kikita or magkakaroon ng komisyon kapag naging TikTok affiliate ka na. Yung iba, tumatagal sila daw ng 1 year. Ako, 7 months na wala pa akong komisyon na umaabot ng 6 digits kagaya ng mga iba. Yung mga iba kasi sabi nila 1 month daw, 2 months, nagkaroon na daw sila ng komisyon na 6 digits and above. At pangatlo na dapat mong malaman, hindi lahat wiring or linya ang pagiging TikTok affiliate. Hindi lahat. So parang ganito yon, hindi lahat doktor, hindi lahat attorney. So bawat tao may kanya-kanya tayong linya, may kanya-kanya tayong wiring. So first steps kung paano maging TikTok affiliate, syempre dapat meron kang TikTok app. So, ako dati blue app user lang ako at saka red app. And then nung nagka-interest ako sa TikTok affiliate, nag-download ako ng TikTok app. So yun ang pinaka first step. At kung meron ka ng TikTok app, pangalawa mong gawin, mag-ipon ka ng followers. Di bale, 600 followers lang naman. Kami noon, 1,000 followers pa ang kailangan na ipunin bago makapag-apply sa TikTok affiliate. So ngayon, dun sa pangalawang steps, kung paano nga ba mag-ipon ng followers. Ako sa totoo lang, ginawa ko yung follow to follow before. Kasi nga hindi ko alam ang tungkol sa TikTok, hindi ko alam kung paano mag-TikTok. So kung ano-anong ginagawa ko nung una. Pero, manood ka ng tutorial para para kahit paano magkaroon ka ng idea. At ito lang masasabi ko, kung paano ka makapag-ipon ng followers, gumawa ka ng content. Yung magandang content na dapat na i-follow. Saan ka ba magaling? Magaling ka bang sumayaw? Magaling ka bang kumanta? Ganon. Kasi may mga taong gustong-gustong manood ng sayaw. Lalo na kapag yung sounds yung trending na music or magandang music. Ako hindi ako marunong sumayaw pero gustong-gusto kong manood ng mga sumasayaw. Yun, so sumayaw ka kung marunong kong sumayaw. Basta wag ka lang maghubad. Sumayaw ka kung may talent ka sa pagsasayaw o kaya sa pagkanta o kaya kung may talent ka sa pagsasalita. Noon. Basta kung ano yung alam mo kung saan ka magaling, kung magaling ka mag-English, magturo ka ng English online kasi marami kaming mga hindi pa fluent sa English. Gustong-gusto naming manood ng mga ganon. Yung proper pronunciation, mga correct grammar, ganon. Kasi marami naman kaming mga alam magsalita ng English na mababaw, English Carabao kumbaga, pero hindi fluent, hindi alam yung mga proper pronunciation at saka correct grammar. So yun, kung alam mo mag-English, magturo ka. Bahala ka na kung anong gusto mong gawin sa account mo. Basta ang importante, makaipon ka ng 600 followers. Pero mag-ingat po tayo kasi baka may mga may upload tayo na magiging dahilan para hindi ma-approve yung application natin kapag tayo ay nag-apply ng pagiging TikTok affiliate. Yun ang dapat iwasan kasi may mga nagsasabi na hindi raw lahat ng account na-approve. Ako naman, yung 2 account ko, na-approve naman. So yun. And then, sana ba tayo? Step number 4. Okay, pagkatapos mong makaipon ng followers, syempre gumawa ka ng marami at magandang content. And advice ko lang mas maganda wag niyong tularan yung ginawa namin na follow to follow. Ganun kasi may mga nagpo-follow pero after mo silang i-follow back, wala na, iiwan ka na nila sa ere. Hanggat maaari, wag nyo nang gawin yung follow to follow. Mas maganda, gumawa ka na lang ng magandang content na ka-follow-follow. Ganon. Kasi kung minsan, yung mga nagpa-follow sa'yo dahil finalo mo, parang nauobliga. Siyempre mapapagod din yung mga yan. Kaya mas maganda, gumawa ka na lang ng magandang content. Yung content na may quality. Yung ka-follow-follow ba? Ganon. And then, next step, ihanda mo ang sarili mo. Dapat nakahanda ka sa mga pwedeng mangyari. Ano ba yung mga pwedeng mangyari na hindi maganda sa TikTok? Yung ma-restrict ka. Kaya ako gumawa talaga ako ng backup accounts. Para kung sakali man, at least meron akong backup account. And then, ang isa pang paghandaan mo, yung mga magko-comment. Yung mga taong kung ano-anong pinagko-comment sa mga post ng iba. So, dapat handa ka rin emotionally. Dapat malakas ang loob mo. Matibay ang loob mo, ganon. Kasi hindi lahat ng manonood sa'yo ay gusto yung post mo o kaya yung pagbumukha mo. O aminin natin yan. Yung gandang-ganda ka sa sarili mo tapos yung ibang tao pala naiinis na. Ganun. The next, dapat financially prepared ka. So yun ang isa mong paghandaan. Dapat maghanda ka rin ng gagamitin mong pampuhunan sa pagiging affiliate. So kung may plano ka talaga at gusto mong maging TikTok affiliate, maghanda ka financially. So kung mahilig ka rin lang mag-order online, umpisahan mo na ang pag-order sa TikTok shop. At syempre, piliin mo yung mga products na alam mong magandang i-promote. Yung sabi nga nila, yung kailangan ng tao. At saka kung ano yung ginagamit mo para mas ma-enjoy mo yung pag-promote. Kapag naipon mo na yung 600 followers, ganun.
Yun lang ang mga steps na dapat mong gawin kapag gusto mong maging TikTok affiliate. Siyempre, doon muna tayo sa mga first steps. And then, kapag naging TikTok affiliate ka na or habang hinihintay mong makaipon ng 600 followers at habang hinihintay mo na makaipon ng 600 followers, manood ka ng mga tutorials. Kung gusto mo rin akong i-follow, pwede mo rin akong i-follow pero hindi lahat tutorials ang tinuturo ko. Nagtitinda rin ako. Baka sakaling may magustuhan ka sa mga tinitinda ko, di ba?